Nuclear na pagsasanib, solusyon sa kawalang tiyak ng enerhiya ng sangkatauhan at susi sa paglalakbay sa kalawakan, pagpupugay sa buong sangkatauhan. Isang biyaya sa bayarin sa kuryente saan man at halos 75 taon nang sinasabing malapit na itong mangyari. Madaling makita kung bakit sikat ang teknolohiyang ito at kung bakit malaking pagbabago ito sa halos lahat. Agham, ekonomiya, kalikasan at iba pa. Hindi lang ito malinis at napapanatiling enerhiya dahil inert helium gas ang pangunahing basurang nalilika, napaka-epektibo pa nito. Magkakaroon tayo ng maraming magagandang helium na lobo. Ang nuclear fusion ay lumilika ng halos 4 na milyong beses na mas maraming enerhiya kada kilo kaysa fossil fuels. Kahit malalim na ang ating kaalaman sa pisika at matagal na pananaliksik sa test reactor, wala pa ring nuclear fusion sa ating electrical grid. Napagkasunduan ng mga physicists sa buong mundo na kailangan ng pagtutulungan ng maraming bansa at akmang budget para makamit ang technological na tagumpay. Ang International Thermonuclear Experimental Reactor o dahil napakahaba ng pangalan na yan, ITER, ay kasalukuyang nagtatayo ng pinakamalaking tokamak nuclear fusion reactor sa mundo sa Saint Paul-les-Durance sa timog ng Pransya. Humihingi ako ng paumanhin mga Pranses. Sa ITER, layunin ng mga siyentipiko mula sa buong mundo na mapalapit ang nuclear fusion. Well, sa 2035 kahit papaano. Enerhiya ng hinaharap. Habang pinatunayan ng mga nakaraang dekada na mahirap para sa tao na makamit ang nuclear fusion, napakakaraniwan naman ito sa buong universo. Ito ang phenomenon na nagiging dahilan kung bakit nakakalikha ng enerhiya ang mga bituin tulad ng araw. Dituwirang pinagmumula na ito ng napakalaking bahagi ng enerhiyang kinokonsumo na natin. Mula fossil fuels na may enerhiyang mula sa araw na naipon ng mga halaman 10-10 milyong taon nang nakalipas hanggang hydroelectric dam na gumagamit ng lakas mula sa water cycle na pinapagana rin ng araw. Kahit may mga simpleng headline at catchphrase, ang nuclear fusion na nais ng mga pisiko sa mga reaktor tulad ng ITER ay hindi talaga katulad ng fusion sa mga bituin. Napaka-elegante ng nuclear fusion ng araw dahil sa pagiging simple nito. Ang mga nukleo ng protium, uri ng hydrogen na may isang proton at walang neutron, ay nagsasanib para mabuo ang deuterium, hydrogen na may isang proton at isang neutron. Ang kakaiba dito, kung mapapansin mo, ay kailangan ng isa sa mga proton ay kailangang maging neutron sa kung anong paraan. Karaniwan, ang dalawang malayang proton ay hindi magsasanib dahil malakas ang electromagnetic force na pumipigil sa kanila kahit sa araw at magbanggaan pa sila. Gayunpaman, kung ang mahina na nuclear force ay magdulot na ang isa sa mga proton na ito ay sumailalim sa beta plus decay sa mismong sandali ng kanilang banggaan, maaring mangibabaw ang malakas na nuclear force at mapagtagumpayan ang electromagnetic force, kaya't napapanatiling buo ang nucleus at nabubuo ang deuterium. Ang beta plus decay ay sabay na naglalabas ng isang positron at neutrino. Ngayon, dahil ang bahaging ito ng proseso ay pangunahing nakadepende sa tsamba o random na pagkakataon, ito ay sobrang hindi episyente. Karaniwang 9 na bilyong taon maghihintay ang mga proton sa core ng araw bago matagumpay na makapag-fuse. Kapag nangyari yon, magsisimula ang mabilis na sunod-sunod na pangyayari na tinatawag na PP chain. PP chain talaga? Dahil sa dagdag na neutron at malakas na nuclear force, ang bagong deuterium nucleus ay 4 na segundo lang bago mag-fuse sa isa pang proton at maging helium-3. Isang helium isotope ito na may 2 proton at 1 neutron. Tama rin ang mga kalkulasyon. Hindi pa tapos ang lahat. Sa karaniwang 400 taon ng paghihintay, mas mabilis kaysa unang hakbang, 2 mga nukleo ng helium-3 ang nagsasanib para maging helium-4 isang isotope na may 2 proton at 2 neutron. Tama ang mga kalkulasyon, pero kung napapansin mo, may 2 proton na hindi pa nabibilang. Sa pagkakataong ito, ibinabalik sila sa plasma ng araw kung saan magsisimula ulit sila sa buong siklo, ibig sabihin maghihintay ulit ng 9 na bilyong taon. Sa kaso ng ating araw sa ngayon, ang helium-4 ay basta na lang nagpapahinga habang patuloy ang walang tigil na kaguluhan sa paligid nito. Ngunit sa loob ng 5 bilyong taon, mauubos ang hydrogen at hindi na sapat ang fusion para makagawa ng panlabas na presyon laban sa grabidad. Buguho ang core ng araw at dahil sa mas matinding compression at init, magsisimula ng mag-fuse ang helium. Sa triple alpha process, gagawa ang araw ng beryllium, saka carbon at sa huli oxygen. Ngunit wala na itong sapat na masa para magpatuloy pa. Ibubuga nito ang panlabas na layer para bumuo ng planetary nebula at mag-iiwan ng kumikislap na tipak ng carbon at oxygen na tinatawag na white dwarf.
Ang mas malalaking bituin naman, yung mga hindi bababa sa 8 beses na mas mabigat kaysa sa ating araw, kaya talagang malalaki, ay kayang magpatuloy pa. Kaya nilang pagdugtungin ang oxygen nucleus para makabuo ng silicon at sa huli, bakal bago sumabog bilang supernova. Ang plasma na parang sabaw ng mga proton na nagsasalpukan ay nananatiling nakakulong lang sa loob ng araw dahil sa napakalaki nitong sukat. Sa 150 gramo kada kubikong sentimetro, ang gitna nito ay higit 10 beses na mas siksik kaysa solidong tingga, kaya sapat ang grabidad para mapanatili ang mga proton na magkalapit at magdulot ng nuclear fusion. Kahit umabot ng 9 bilyong taon ang unang hakbang na iyon. Walang pribilehiyo ang nuclear engineer na maghintay ng 9 bilyong taon o magkaroon ng masang 330,000 beses bigat ng daigdig. Kaya, kailangan nilang gumamit ng malalakas na magnet para kontrolin ang plasma at fuel na pwedeng mag-fuse kahit walang weak nuclear force. Ang tokamak reactor tulad ng ITER ay gumagamit ng deuterium at tritium, kung saan ang tritium ay mas mabigat pang isotope ng hydrogen na may 1 proton at 2 neutron. Dahil hindi nila gawing kasing siksik ng sa araw ang fuel, kailangan nila itong painitin ng husto para sapat ang bilis ng mga particle na magsanib kapag nagbanggaan. Ibig sabihin, 150 milyong Kelvin 10 beses na mas mainit kaysa sa unang araw. Sa setup, kapag ginamit ang nucleus ng deuterium at tritium, nabubuo ang helium-4 gaya sa araw at natitira ang isang malayang neutron na may napakataas na enerhiya. Makikita ang potensyal ng enerhiya ng prosesong ito sa equation ni Einstein na E katumbas ng mc² na nagpapakita na ang masa ay kayang gawing malaking enerhiya. Isipin mo ang 1 kilong stellar fuel habang dumadaan ito sa buong pp chain. Una, mayroon tayong 4 na protium nuclei. Bawat isa ay may masa na 1.0078 U-ian ang standardized unit para sa atomic mass. Kaya ang kabuuan ay 4.0313 U. Pagdating natin sa isang helium-4 atom, mayroon na lang tayong mga 4 U. Nawawala tayo ng mga 0.03 o mga 0.7% ng mass na pinagmulan natin. Kapag 1 kilong fuel ang pinag-usapan, 7 gramo ang nawawala. Mukha mang kaunti, pero subukan mong ilagay sa equation ni Einstein. Iyan ay mass na imumultiply sa bilis ng liwanag na 300 milyong metro bawat segundo squared. Ang resulta ay isang nakakabiglang 6.4 times 10 sa power na 14 joules ng enerhiya. Iyan ay mga 177,000 megawatt hours, sapat para magbigay enerhiya sa isang lungsod gaya ng Boulder, Colorado ng lampas 1 buwan. Sa 7 gramo lang, kahit mas epesyente ang fuel, ang tokamak tulad ng itas ay hindi nakakaliha ng ganong kalaking enerhiya sa ginastos mo. Gamit ang parehong kalkulasyon, makakakuha ka ng 73,700 megawatt hours, sapat para mapagkalooban ng kuryente ang Boulder ng mga 3 linggo. Sa paghahambing, 1 kilo ng natural gas na sinusunog sa planta ng kuryente ay nakakagawa ng 0.00 megawatt hours o 9 kilowatt hours. Sapat na yon para makapaglaba ng 3 beses o kaya magluto ng pabo para sa Thanksgiving ng 4 na oras. Kaya siguro makikita mo kung bakit maraming atensyon ang natatanggap ng fusion. Biro lang! Si Lyman Spitzer, isang Amerikanong astrophysicist, ay tinuturing na ama ng pananaliksik sa civil nuclear fusion dahil siya ang humikayat sa gobyerno ng US na ilihis ang Project Matterhorn mula sa pananaliksik sa mga sandatang fusion tungo sa pananaliksik sa fusion reactor na nagbunga ng Princeton Plasma Physics Laboratory. Di alam ng marami, si Spitzer ay na-inspire ng siyentipikong Argentino na si Ronald Richter. Noong Marso, 1951, inanunsyo ni Presidente Juan Perón ng Argentina na nagawa ni Richter ang pagpapalaya ng atomic energy. Sa halip na hatiin ang uranium atoms tulad sa nuclear fission reactors, ginamit niya ang kontroladong nuclear fusion ng hydrogen. Kahit maliit at rural na bansa na may 16 na milyong tao noon, naglaan ang Argentina ng milyon-milyong pondo sa top secret na proyekto nito. Sa Huemel, nagtayo si Ronald Richter ng 40 talampakang konkretong bunker sa liblib na isla sa Patagonia na tinatawag ding Huemel. Matapos sirain ng sunog ang karamihan ng kanyang kagamitan sa kanyang laboratorio sa Cordoba, naniwala si Richter na may mga espiya na sumusubok na sirain siya, kaya humingi siya kay Pangulong Perón ng isang protektado at hiwalay na lokasyon. Gayunpaman, hindi rin nagamit ni Richter ang bunker. Matapos niyang sabihin na may nakita siyang mikroskopikong bitak sa labas ng 4 na metrong makapal na konkretong pader, idineklara niyang wala itong silbi at ipinagiba niya ito ng tuluyan. Pagkatapos, nantayo siya ng nuclear fusion reactor sa isa pang gusali sa isla at naglabas ito ng positibong enerhiya noong Pebrero 1951. Sa madaling salita, yon ang sabi niya. Habang nagulat ang pandaigdigang komunidad na nagawa ng Argentina na mabilis na makapag-develop ng nuclear fusion bago pa ang mga superpower na Estados Unidos at Unyong Soviet,
Mabilis din itong nawala at sinimulan ng mga siyentipiko na suriin ang datos ni Richter at napansin nila ang ilang malalaking problema. Nakabatay ang pag-aangkin ni Richter ng tagumpay sa Doppler widening, radiation readouts at ultrasound detection. Pero sinabi ng ibang siyentipiko na maaring aberya sa kagamitan o maling interpretasyon ang kanyang datos. Itinuro ng inhinyerong si Mario Bangora, miyembro ng nagsisiyasat na komite, na ang mga click sa Geiger counter ni Richter ay hindi galing sa mga neutron o nuclear radiation, kundi electromagnetic interference mula sa matitinding kislap ng kuryente ng reaktor. Maraming siyentipiko at opisyal ang humiling kay Richter na ulitin ang kanyang mga pagsusuri upang patunayan ang kanyang mga pahayag, ngunit tumanggi siya. Sa halip, nanatili siya sa kanyang isla at tinanggihan ang mga kahilingan na maglatala ng mga papel pananaliksik o payagan ang mga independenteng siyentipiko na bumisita. Nang hindi niya naulit ang resulta, iniutos niyang sirain ang reaktor at magpagawa ng bagong konkretong bunker sa ilalim ng lupa. Habang hinuhukay pa lang ang bunker, ipinasara na ng gobyerno ang proyekto. Habang marami ang tingin kay Ronald Richter bilang mandoloko na niloloko ang gobyernong Argentine ng daan-daang milyong piso, mas marami ang naniniwalang wala siya sa tamang pag-iisip. Madalas siyang paranoid at sinisisi ang espiya at sabotahe sa pumalyang eksperimento, pati maling interpretasyon ng datos para sa sarili niyang layunin. 3 taon matapos simulan ang proyekto, isang kudeta ang napabagsak kay Pangulong Juan Peron at inaresto si Richter ng bagong gobyerno dahil sa panlilinlang at paglustay ng pondo. Nakulong siya sandali pero ginugol ang natitirang buhay sa isang suburb ng Buenos Aires hanggang sa mamatay noong 1991 na hindi inamin ang pagkakamali tungkol sa kanyang reaktor. Ang mga guho ng pasilidad sa Quenal Islands ay makikita pa rin hanggang ngayon at may mga bangkang bumibiyahe mula sa kalapit na Bariloche upang bigyan ng pagkakataon ang mga bisita na makita ito kung sakaling interesado ka. Kahit hindi nagbunga ng netong positibong enerhiya o nuclear fusion, ang humigit kumulang $525 milyong na ginastos sa Royal Richter at Projecte Wemmel, hindi naman ito tuluyang nasayang. Dahil naging inspirasyon ito kay Lyman Spitzer. Nang malaman ng astrophysicist ang tungkol sa fusion reactor, nagski siya ng ilang araw at pinag-isipan ang disenyo ni Richter, lalo na ang ideya ng pagpigil sa mainit na plasma gamit ang magnetic field. Ang konseptong ito ang naging inspirasyon ng nakararami sa pananaliksik sa fusion at mga experimental na reaktor, kabilang ang reaktor na ginagawa sa ITER. Plasma donuts. Dapat mapagtagumpayan ng nuclear fusion reactor ang Coulomb barrier. Ito ang puntong magkalapit ng dalawang proton, kaya nanaig ang malakas na nuclear force at nagsanib sila sa halip na magkatulakan dahil sa electromagnetic force. Ginagamit ng araw ang quantum tunneling, parang magic trick sa pisika, para lampasan ang barrier na ito. Tandaan, ang mga proton ay subatomic particles na may alon din, kaya probabilistiko ang kanilang posisyon. Kung umaabot ang wave function sa kabila ng barrier, may chance na lumabas ang particle sa kabilang side. Sa madaling salita, may ilang proton sa araw na parang biglang nagte-teleport patawid ng Coulomb barrier para dumikit sa ibang proton. Gayunpaman, ang dalawang proton ay mananatili lang bilang iisang atomic nucleus sa loob ng maliit na bahagi ng 1 segundo kung wala ang nabanggit na beta decay kanina. Kung maging neutron ang isang proton sa tamang oras, hindi niya itutulak ang kapwa proton. Alam mo bang sobrang baba ng tsansang mangyari ang mga phenomenon na ito sa tamang sandali para sa nuclear fusion? Inaabot ng 1 bilyong taon bago mangyari? Malamang alam mo na, nabanggit ko na ito dati. Ang araw ay isang higanteng bola ng nuclear fusion dahil napakarami nitong mga proton. Kung interesado ka, partikular na, ito ay 1.2 times 10 sa ika-57 na kapangyarihan. Iyan ay 12 na sinusundan ng 56 na zero. Iyan ay pagkawala ng mga proton. Maraming zero. Wala tayong ganong karaming proton o bilyong taon. Sa halip, kailangang lampasan ng mga pisiko ang Coulomb barrier sa sobrang paginit ng mga proton para gumalaw silang napakabilis na parang dumaraan sila ng direkta ng di na kailangan ng quantum tunneling. Pero paano mga ba pisikal na mapipigil ang plasma na may 150 milyong degree? Lahat ng pisikal na bagay ay agad magva-vaporize. Nakita ni Lyman Spitzer na kapanapanabik sa eksperimento ni Ronald Richter ang ideya ng paggamit ng magnet para ikulong ang plasma kahit hindi ito nagtagumpay. Gayunpaman, hindi ito ganun kadali. Una, hindi ka pwedeng basta gumawa ng isang tuwid na tubong gawa sa mga magnet. Tandaan, ang mga partikal sa plasma ay kumikilos ng napakabilis, humigit kumulang 1,300 at 60 kilometro bawat segundo o 3 milyong milya kada oras. Mabilis nilang maabot ang dulo ng tubo at babangga sa pader at magba-vaporize ang pader. Ang solusyon ay lagyan ng mga magnet ang isang loop na parang higanteng metal na donut.
pero paikot-ikot na lang sila sa bilog na nagdudulot ng bagong problema. Mas dikit-dikit ang mga magnet sa loob ng butas ng donut kaysa sa mga nasa labas. Dahil dito, mas malakas ang magnetic field sa loob ng loop kaya nagkakaroon ng drift. Ang mga positibong proton ng plasma at ang negatibong elektron ay natutulak sa magkaibang direksyon at ang mga particle na may napakataas na enerhiya ay muling bumabangga sa mga pader at nagiging singaw. Nalutas ni Lyman Spitzer ang problemang ito nang imbentuhin niya ang stellarator noong 1951. Mukha itong numerong 8. Ang pagbabagong hugis na ito ay nagdudulot na ang mga particle mula loob ng tubo sa isang bahagi ay napupunta sa labas sa katapat na bahagi ng 8. Sa kasamaang palad, napatunayan na masyadong mahirap buuin ang disenyo na ito sa mas malalaking sukat. Sinubukan ng ibang pisiko na iakma ang stellarator gamit ang simpleng donut na hugis pero gumagamit ng mas baluktot na mga magnet na 3-dimensional para paikutin ang plasma sa tubo. Gayunpaman, napakahirap gawin ang mga magnet na ito at nangangailangan ng napakasusing katumpakan. Sa halip, ang tokamak ang naging pangunahing disenyo sa pananaliksik sa nuclear fusion. Galing ito sa Russian na acronym para sa toroid o silid na may magnetic coils. Imbensyon ng Soviet na kinikilala kina mga nagwagi ng Nobel Prize, Andrei Sakharov at Igor Tamm. Nakakatawang isipin, nabuo na ng dalawang pisiko ang plano para sa tokamak na may magnetic confinement at naipasa ito sa mga opisyal ng Soviet, lalo na kay Leventry Beria na namahala noon sa Nuclear Research Program ng USSR bago ang Project Hoy-Molder-Bachel. Pero tila di interesado si Beria at di na muling nagpakita ng interes. Nagbago lang ng mapabalita si Ronald Richter. Noong Abril ng taong yon, si Dmitry Efremov ng USSR Scientific Research Institute of Electrophysical Apparatus. Si Dmitry Efremov ang pumasok sa opisina ni Igor Kurcharov, direktor ng Atomic Bomb Project ng Soviet Union, at nagtanong kung bakit naunahan sila ng Argentina sa nuclear fusion. Nakipag-ugnayan si Khrushchev kay Beria at noong Mayo 5, si Joseph Stalin mismo ang lumagda sa tokamak proposal. Pinanatili ng tokamak ang hugis donut at nilutas ang problema sa magneto sa pamamagitan ng pagpapadaloy ng malakas na kuryente sa plasma. Ito ay lumilika ng paikot na magnetic field na tinatawag na poloidal field na nagiging dahilan upang ang plasma ay umikot at maging helix. Sa paraang ito, pantay na dumadaan ang mga particle sa iba't ibang magnetic field at hindi tinatamaan ang pader ng reaktor. Noong 1958 nalikha ang unang gumaganang tokamak na T1 sa pamumuno ni Lev Artsimovich. Noong taon ding yon, ibinahagi ng USSR ang fusion research nila sa ikalawang Atoms for Peace sa Geneva, kaya nalaman ito ng mga pisikong kanluranin. Nakakatawa pero hindi napansin ang disenyo dahil walang malaking resulta ang mga Soviet. Ang stellarator ang naging bituin ng palabas. Ang tokamak ay nananatiling pangunahing proyektong Soviet. Noong 1968 sa isang pandaigdigang kumperensya sa atomic energy sa Novosibirsk, inihayag ni Artsimovich ng T3 tokamak ay umabot sa temperatura ng plasma na 10 milyong Kelvin at napanatili itong nakakulong ng mahigit 10 millisecond. Ngayon, maaring hindi ito mukhang malaki, pero malayo pa rin ito kumpara sa naabot ng Western Stellarator o ibang alternatibong disenyo. Natural lang na nag-alinlangan ang mga siyentipiko sa US at kanlurang Europa gaya ng sa pahayag ni Richter. Hindi tulad ni Richter, walang duda sa resulta ni Artsimovich. Inimbitahan pa niya ang 5 siyentipiko mula Coulomb Laboratory sa UK para beripikahin ang kanilang trabaho sa USSR. Noong 1969 na natili ng ilang buwan sa Moscow ang British envoy na Calum Lima at kinumpirma na totoo nga ang pahayag ng mga Soviet. Tuluyang nabago ang pananaliksik sa nuclear fusion. Iniwan ang stellarator at nagmadaling lumipat sa tokamak na hanggang ngayon ang sentro ng pondo at atensyon sa industriya. Halimbawa, sa pribadong sektor, namungguna ang Commonwealth Fusion System sa Massachusetts sa pondo na $3 bilyong gamit ang disenyo ng tokamak. Ngunit maliit lang ito kumpara sa napakalaking $20 bilyong na budget sa konstruksyon ng ITER. Anong disenyo ang pinili ng mega project na ito? Tokamak ang napili nila, syempre. Malamig na digmaan at mainit na plasma. Kaya, sa ignition date na 2035, nakakabilib isipin na ang simula ng ITER ay bago pa ako'y pinanganak sa gitna ng tensyon ng Cold War. Kahit may arms race at banta ng ikatlong digmaang pandaigdig, nagawang magkasundo ng Estados Unidos at Unyong Sobyet na magkita sa Geneva sa Superpower Summit noong 1985. Unang nagkita sina Pangulong Ronald Reagan ng US at bagong pangkalahatang kalihim ng Soviet na si Mikhail Gorbachev. Nag-alitan ang dalawang lider sa mga programang militar at sandatang nuklear, ngunit nagkaisa naman sila sa nuclear fusion.
Malaki ang naging papel ng siyentipikong tagapayo ni Gorbachev, si Evgeny Velikov, na iginiit na tanging internasyonal na pagtutulungan ang solusyon dito. Sa kanilang pinal na pahayag, inirekomenda ng pinakamakapangyarihang tao sa mundo ang mas malawak na internasyonal na kooperasyon sa nuclear fusion para sa kapakinabangan ng sangkatauhan. Mas formal na mga plano ang binuo noong 1986 sa Reykjavik Summit kung saan nabuo ang Quadripartite Initiative Committee. Kasama rito ang Estados Unidos, Unyong Soviet, Hapon at ang European Atomic Energy Community o Euratom na kumakatawan noon sa 12 bansa gaya ng Pransya, Kanlurang Alemanya at UK. Noong 1987, nagtipon ang Quadripartite Initiative Committee sa punong tanggapan ng International Atomic Energy Agency sa Vienna upang ayusin ang diplomatikong detalye at estruktura ng organisasyon. Nagpasya rin sila sa pangalan, ang International Thermonuclear Experimental Reactor, ngunit agad nilang napagdesisyunan na mahaba ito kaya tinawag na lang nila itong ITER na nangangahulugan ding ang daan sa Latin. Noong 1988 nagsimula ang aktwal na siyentipikong gawain. 50 pisiko at inhinyero mula sa 4 na bansa ang nagtipon sa Max Planck Institute of Plasma Physics sa Garching, Kanlurang, Alemanya. Noong 1990, naipasa nila ang unang konseptual na disenyo ng test reactor na nagpapatunay ng isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa fundamental na pisika ng nuclear fusion. Ipinakita nila na kahit may alitan sa ilang bansa, nagawang magsama-sama at magtulungan ng kanilang mga siyentipiko para sa isang layuning makabubuti sa sangkatauhan. Ang mga unang aberya. Noong 1992, nagsisimula pa lang ang ITER. Puno ng pag-asa ang mga siyentipiko at diplomat, gumagawa ng malalaking plano at nagtatansa ng mga numero. Pero sa huli, kinailangan nilang isakatuparan ang mga plano sa totoong mundo na puno ng bilyong dolyar na budget, pabago-bagong politika sa loob ng kanilang bansa at tensyonadong pandaigdigang ugnayan. Noong 1998, dumating ang unang malaking aberya. Matapos ang 6 na taon ng paggawa ng pinal na disenyo ng reaktor, inanunsyo ng Engineering Design Activities Team ang presyo nito. 10 bilyong dolyar na yanik sa gulat ang Kongreso ng Estados Unidos at tuluyang inalis ang Estados Unidos sa proyekto noong 1999. Dahil sa kakulangan ng pondo mula sa US, lumiit ang budget para sa ITER. Ang natitirang 3 miyembro ay Rusya, pumalit sa Unyong Soviet, Hapon, Euratom, kinatawan ng EU at 15 miyembrong estado at Canada. Sa kabila ng lahat, umabot ng 2 taon bago mabuo ang mas maliit na disenyo na ITER-FIT para sa Fusion Energy Advanced Tokamak. Bagamat halos kalahati na ang gastos, naniniwala ang grupo na napanatili ang layunin sa agam. Ito ang sinusunod na plano ng ITER ngayon. Isa pang malaking problema ang lumitaw ng pumili ng lokasyon. Hindi man ito tampok sa mga aklat ng kasaysayan sa high school, naging isa ito sa pinakadramatikong deadlock sa diplomasya ng makabagong agham at simbolo ng geopolitika noon. Sa umpisa, 4 ang nagbid. Clarington sa Canada, malapit sa Toronto, Vandelos sa Espanya, malapit sa Barcelona, ang Cadarache Campus sa Saint-Paul-et-Durance, Pransya, malapit sa Marseille, at Rocasio sa Hapon. May sariling kalamangan ang bawat lokasyon. Ang mungkahing lugar sa Clarington, Canada ay katabi ng Darlington Tritium Removal Facility. Dahil heavy water ang gamit ng mga Cande reactor ng Canada, nagpaproduce ito ng tritium na byproduct. Bihira at radioactive ang tritium, pero kailangan ito ng ITER ng tuloy-tuloy kaya naging ideal ang Clarington. Gaya nito, ang site sa Spain malapit sa Barcelona ay nasa tabi rin ng nuclear plant at ng malaking deep water port na makakatulong sa logistics ng proyekto. Malaki ang bentahe ng lokasyon sa France dahil naroon na ang Tor Supra Tokamak na ngayon ay tinatawag na West. Ibig sabihin may kultura ng nuclear at may sapat na edukado at espesyalista ang manggagawa ang Saint-Paul-et-Durance na kailangan ng ITER. Sa huli, nakinabang ang Ricasio sa Japan sa akses sa baybayin, mga pantalang gaya ng Bandeos at nuclear reprocessing plant ng lungsod. Nanghako ang Japan na magtatayo ng world-class international village para sa ITER scientists. Noong 2003 nagkasundo ang mga kalahok sa formula ng paghahati ng gastos para sa site ng ITER. Ang host country ay magbabayad ng 48% ng gastos sa konstruksyon habang ang natitirang 52% ay hahatiin ng ibang kasosyo. Noong panahong iyon, aabot yon sa humigit kumulang 5.2 bilyong dolyar. Umatras ang Canada habang nagpasya ang Euratom na magkaisa sa isang kandidato. Pumayag ang Espanya na umatras basta't ilalagay ang Fusion for Energy F4E, ang ahensyang namamahala sa pinansyal at procurement ng Europa para sa ITER sa Barcelona at isang Kastila ang papaboran sa posisyon ng unang direktor.
Sa parehong taon, muling sumali ang Estados Unidos sa ilalim ni Pangulong George W. Bush sa ITER at pumirma rin ang China at Timog Korea. Ang dalawang natitirang bid para sa lokasyon ay naghati sa mga miyembro. Suportado ng Euratom, Russia at China ang France, habang ang US at Timog Korea ay sumuporta sa Japan. 3 laban sa 3, lalong lumala ang deadlock nang sakupin ng Estados Unidos ang Iraq noong 2003. Suportado ito ng Japan pero hindi ng France. Ayon sa karamihan ng historiador, malakas ang suporta ng US sa kandidatura ng Japan bilang pampulitikang ganti sa France. Halos 2 taon nang hindi nagkakasundo ang mga bansa at may takot na baka mahati sila sa dalawang magkalabang proyekto. Noong 2005 nagkasundo ang mga diplomat ng Europa at Hapon sa Broader Approach Agreement. Pumayag ang Hapon umatras at itayo ang ITA sa Pransya kapalit ng malalaking konsesyon. Una, 10% lang ng gasto sa konstruksyon ang ambag ng Hapon pero makakakuha sila ng 20% ng mga kontrata sa high-tech na pagmamanupaktura. Ginagarantiyahan din silang makakuha ng 20% ng mga posisyon sa research staff. Panghuli, magbibigay ang Euratom ng malaking subsidyo sa Parallel Fusion Research Hub sa Hapon, kabilang ang pag-upgrade ng Japanese tokamak na JT60SA. Itatayo ang International Fusion Materials Irradiation Facility para subukan ang materyales ng mga komersyal na reaktor sa hinaharap. Sa pagtugon sa mga hadlang, sumali ang India sa mega projects noong 2005. Nagkita sila sa LSE Palace, Paris noong 2006 at nilagdaan ang ITER Agreement. Pagsisimula ng konstruksyon. Noong 2007, sinimulan ng mga bulldozer, linisin ang lugar para sa ITER. May sukat na humigit kumulang 42 ektarya o higit sa 100,000 acres, inalis nila ang milyon-milyong kubiko na metro ng bato upang makagawa ng isang napakalaking patag na plataporma. Pinakakahanga-hanga sa konstruksyon ng pasilidad ang mga anti-seismic na hakbang dahil bilang nuclear na lugar, dapat makaligtas ang ITER sa lindol. Ibig sabihin, kailangang maghukay ng sapat na malaking hukay para magkasya ang tokamak complex at mga konkretong retaining wall, kaya't nasa 130 metro ang haba at 70 metro ang lapad nito. 425 by 375 talampakan. Sa hukay, naglagay ang mga tagapagtayo ng 473 seismic isolation column na may espesyal na goma at bakal na bearing sa bawat isa. Ang buong tokamak complex na may bigat na 400,000 tonelad, mas mabigat pa kaysa Empire State Building, ay nakapatong sa mga bearing na ito. Sa madaling salita, hinihiwalay nito ang complex sa lupa para manatiling matatag kahit gumalaw ang lupa. Maayos ang konstruksyon ng pasilidad, pero mas mahirap ang pagtatayo ng reaktor. Sa ITER, imbes na pera lang ang ipadala ng mga miyembrong estado sa Pransya, 70% ng proyekto ay pinopondohan gamit in-kind na kontribusyon. Sa madaling salita, hindi nagbibigay ang Estados Unidos ng $1 milyong sa ITA para bumili ng espesyal na microchip halimbawa. Sa halip, ang Estados Unidos mismo ang gumagawa ng microchip at ipinapadala ito sa Qatarash. Malinaw ang problema, paano magtutulungan ang mga bahaging ito? Ang pamamahala ng pagkakatugma at mga toleransya sa pagitan ng napakaibang mga kultura at wika, hindi pa kasama ang mga time zone, ay napakahirap, sa totoo lang. Pagsapit ng 2013 ang ITA ay nasa matinding problema. Isang independenteng pagsusuri sa pamamahala sa pangunguna ni William Maddia ang naglabas ng ulat na tumutukoy sa kakulangan ng sentralisadong liderato, mahinang paggawa ng desisyon at higit sa lahat, sisihan at alitan sa pagitan ng ITER, mga miyembrong estado, lokal na ahensya at kumpanyang gumagawa ng bahagi. Tuloy-tuloy ding tumataas ang gastos at ang pagtataya ay halos $20 bilyong na. Naiinis na ang mga bansa, lalo na ang Estados Unidos, at nagbabanta ang Kongreso na umatras muli. Sa kabutihang palad, dumating si Bernard Digo, dating pinuno ng French Alternative Energies and Atomic Energy Commission para sumagip sa sitwasyon noong 2015. Gamit ang kapangyariang ehekutibo, inayos niyang pamunuan, pinagsama ang sentral na koponan sa mga ahensya ng mga miyembrong estado at nagtakda ng bagong batayang schedule. Kinikilala na ang kanyang pamumuno ang nagligtas sa ITA sa pagbagsak. Dahil sa bagong pilosopiya ng pamamahala, nagbunga ng magagandang resulta ang ingkid na pagpopondo. Halimbawa, ang cryostat ay ginawa ng India. Sa sukat na 30 x 30 metro o 100 talampakan, ito ang pinakamalaking high vacuum vessel na nagawa, binabalot ang reaktor para mapanatili sa napakababang temperatura ang mga magnet. Gaya nito, ang Europa at Hapon ang gumawa ng toroidal field coil, malalaking D-shaped superconducting magnet na higit 300 tonelada bawat isa at kailangang palamigin sa -200 at 69 Celsius o -450 Fahrenheit. Mas malamig pa kaysa sa madilim na bahagi ng buwan, nakakatuwang kaalaman. Samantala, gumagawa ang General Atomics sa California ng Central Solenoid o CS.
Ito ang pangunahing induction coil ng mga tokamak na nagtutulak ng kuryente sa plasma at nagsisilbing puso ng reaktor. May 43 kilometro ng niobium tin superconducting cable, 5 palapag ang taas at 1,000 tonelada ang bigat nito. Mas mahalaga, nakakalika ito ng 15 milyong amperes ng kuryente, sapat para buhatin ang isang aircraft carrier mula sa tubig gamit ang magnetic field. Grabe! 5 sa 6 na modules ay na-install na sa ITER facility. Tungkol naman sa pag-install, isa pa itong hadlang sa tagumpay ng ITER. Kahit na sobrang astig ng lahat ng mga bahagi na yon at ang ilan ay literal na malamig, kailangan pa rin nilang makarating sa timog ng Pransya kahit papaano. Pagkatapos may padala sa daungan ng Fos-Humeur sa Mediterranean, kailangang maglakbay pa ng mahigit 100 kilometro o 60 milya papuntang Cadarache ang mga bahagi. Upang mapabilis ito, gumastos ang Pransya ng higit 100 milyong euro para sa ITER itinerary. Kasama dito ang pagsasaayos ng kalsada, pagpapatibay ng tulay at paggawa ng bypass sa mga bayan. Pagkatapos, kinontrata nila ang kumpanyang Daha Logistics upang mag-operate ng Self-Propelled Modular Transporters o SPMTs para dalhin ang sobrang bigat na mga bahagi papunta sa lugar ng konstruksyon. Ang mga ito ay mga kahangahangang lika ng inhinyerya sa kanilang sariling paraan. Ganap silang remote-controlled, mga sasakyang panghakot ng mabibigat na karga na pwedeng pagdugtungin para gawing platapormang kayang magdala ng malalaking kagamitang pang-industriya. Mula 2015 gumagapang na sa kanayunan ng Pransya ang dambuhalang SPMT na parang mga uod, nagdadala ng mga bahagi ng nuclear reactor na hanggang 800 tonelada ang bigat. Pagsapit ng 2011, natapos ang pasilidad at inilagay na ang mga malalaking overhead assembly crane para buiin ang tokamak. Ang bagong batayan. Nagpatuloy ang pagbuo ng tokamak reactor sa mga unang taon ng dekadang 2020 kahit may pandemya ng COVID-19 at regular ang dating na mga bahagi. Noong huling 2022 at 2023, nadiskubre ng mga inhinyero ang malalaking depekto sa konstruksyon. Una, nagkaroon ng hindi pagtutugma sa sukat ng welded bevel joints ng mga sektor ng vacuum vessel. Hindi magkasya ang malalaking piraso ng reactor dahil hindi tugma ang mga gilid. Dahil sa laki at bigat na higit 19 na metro o 62 talampakan ang diametro at 5,000 tonelada masyadong malaki ang vacuum vessel ang pangunahing silid ng tokamak para gawin sa isang piraso. Ginawa ito sa 9 na bahagi sa iba't ibang pabrika sa mundo at dinala sa Pransya. Nang dumating lahat, nakita ng mga ininyero na tama ang pagkakaayos. Natuklasan nila ang stress corrosion cracking sa cooling pipe ng thermal shields. Ang ITER ay may silver-plated thermal shields para protektahan ang mga magnet na kailangang malamig mula sa mainit na plasma. Ang mga shield ay natatakpan ng isang network ng mga tubo na patuloy na nagpapadaloy ng sobrang lamig na helium gas sa ibabaw ng mga ito. Ang stress mula sa konstruksyon at mga chemical mula sa proseso ng paggawa ay nagdulot umano ng mikroskopikong bitak sa mga tubong ito na maaaring magdulot ng pagkasira ng thermal shields at tuluyang masira ang mga magnet. Itinigil ang pagbuo ng tokamak habang sinusuri ng mga inhinyero kung paano ayusin ang mga bahaging karamihan galing ibang bansa. Dahil dito, tuluyang kinansela ng ITER ang kanilang plano para sa burst plasma na nakatakda sana sa 2025. Isa lang itong PR stunt. Hindi pa kumpleto ang reaktor, pero ang low energy na pagsiklab ng hydrogen plasma ay magpapakita na gumagana ang mga magnet at buo ang vacuum vessel. Sa madaling salita, maikling konsepto lang ito kahit na wala naman talagang halaga sa agam. Upang makabawi sa nawalang oras, nagpasya ang ITER na laktawan ang hakbang na ito at maghanda agad para sa Research Operations SRO sa 2034 kasunod ng Deuterium Fusion Operations sa 2035. Kasama na rito ang isang kumpletong tokamak na may lahat ng mga bahagi sa loob. Sa pagdaan ng panahon, lilipat ang reaktor sa ganap na Deuterium-Tritium Fusion na target sa 2039. Kasabay ng bagong baseline na schedule, nagpasya ang ITER na i-upgrade ang materyales ng panloob na pader ng tokamak na haharap sa CPH-2 plasma. Orihinal, binalak ng mga inhinyero na lagyan ng beryllium ang loob ng reaktor dahil mas magaan ito at mas madaling gamitin kumpara sa ibang alternatibo. Mabilis itong nauubos sa matinding plasma confinement kaya alam nilang kailangan itong palitan balang araw. Ngayon, tungsten na agad ang ilalagay sa panloob na pader dahil ito ang may pinakamataas na melting point sa lahat ng metal, kaya ito ang gagamitin sa mga komersyal na fusion power plant. Mas mabigat at mahirap gamitin ito kaysa beryllium pero makakatipid ng oras at pera sa huli. Kapag natapos, magkakaroon ng ITER tokamak ng plasma volume na mahigit 830 cubic meters o halos 30,000 cubic feet, ang pinakamalaki ng nagawa at 8 beses na mas malaki kaysa sa pinakamalalaking kasalukuyang tokamak.
Titimbang ito ng 23,000 tonelada kasing bigat ng 3 Eiffel Tower at may 60 meganewtons ng puwersa, doble sa lakas ng space shuttle kapag umaalis. Kahit malaki ang plasma volume, halos 1 gramo lang ng gas ang kayang punuin ang vacuum chamber. Gayunpaman, sa 3.4 hanggang 3.5 segundong confinement time, inaasahan ng ITER na makagawa ng 500 megawatts ng thermal power gamit ang deuterium-tritium fusion, sapat para sa kalahating milyong tahanan. Ang problema, ang ITER reactor ay kayang gumawa ng 500 megawatts na thermal power gamit lang ang 50 megawatts na thermal input para painitin ang plasma. Sa engineering terms, may Q factor na 10 ang ITER dahil gumagawa ito ng 10 beses na mas maraming power kaysa kinukonsumo. Kadalasang hindi alam na ang tinutukoy lang ay ang scientific Q factor na tumutukoy sa init na pumapasok at lumalabas sa plasma. Hindi isinasaalang-alang ang malaking kuryente para palamigin ang magnet, patakbuhin ang vacuum pump o panatilihing bukas ang ilaw sa ganitong pasilidad. Sa totoo lang, nangangailangan ng ITER ng humigit kumulang 300 megawatts para mapatakbo ang reaktor nito. Ang mga komersyal na plantang thermal na gumagamit ng steam turbine ay karaniwang hindi lumalagpas sa 35% kahusayan. Sa madaling sabi, 175 megawatts lang ang kaya nilang gawin mula sa 500 megawatts ng ITER. Kung susumahin, makikita mong talo ang ITER sa aktual na produksyon ng kuryente. Ito ang malaking dahilan ng kalituhan at bitag na mega project na ito. Eksperimento lang talaga ang ITER, hindi ito para mag-generate ng kuryente sa grid. Walang steam turbine o lugar para ilagay ang mga ito, kahit gusto nila. Sa halip, ang ITER ay nagsisilbing isang siyentipiko at inhenyerong testing ground para sa iba't ibang konsepto na kakailanganin para sa mga komersyal na planta ng kuryente sa hinaharap. Umaasa ang ITER na makabuo ng sariling sapat na tritium. Dahil mahal at bihira ang hydrogen isotope, gusto ng mga inhinyero maglagay ng test blanket modules o TBMs na may lithium lining sa pader. Kapag ang neutron ay tumama sa lithium atoms, nababasag ang nucleus ng lithium at nagiging tritium at helium, kaya nabubuo ang tritium sa loob ng reaktor. Layunin din ng ITER na mapatatag ang plasma hanggang kaya nitong panatilihin ang sariling init sa fusion na magpapababa sa pangangailangan ng panlabas na kuryente. Panghuli, mangunguna ang ITER sa paggawa ng advanced na robot para sa pagpapanatili ng tokamak dahil hindi na kayang gawin ng tao ang maraming gawain sa napaka-radioactive na silid. Huwag kang mag-alala, hindi lang ito puro tiyora. May practical na kasunod na plano ang ITER para makagawa ng magagamit na kuryente na tinatawag na demo o demonstration power plants. Imbes na isang reaktor lang, ang bawat bansang kasali sa ITER ay magdadala ng natutunan sa kada batch para gumawa ng sariling demo prototype sa kanilang bansa. Halimbawa, ang EU demo ng Europa, KE demo ng Timog Korea at JA demo ng Hapon ay dinidisenyo na. Ang demo prototype ay ikokonekta ang fusion reactor gaya ng ITER sa steam turbine para gumawa ng kuryente sa grid. Kailangan nilang magkaroon ng tuloy-tuloy na steady state na plasma operation. Hindi lang pulso gaya ng sa ITER. Kailangan nilang mag-closed fuel cycle at gumawa ng lahat ng sarili nilang tritium fuel nang hindi umaasa sa pag-angkat. Pinakamahalaga, dapat may engineering queue na higit sa mga demo. Kailangan nilang magpasok ng mas maraming kuryente sa grid kaysa sa ginagamit nila. Mahirap ito dahil umaasa ang demo sa datos at engineering insights mula sa ITER. Kaya karamihan ng bansa ay hindi pa planong tapusin ang mga disenyo hanggang huling bahagi ng 2030. Ibig sabihin, magsisimula lang ang konstruksyon sa 2,040 ES at ang produksyon ng enerhiya ay sa 2,050 ES pa inaasahan. Ang ITER ang pinakamalaking internasyonal na kolaborasyong siyentipiko pero hindi ito makakagawa ng kahit 1 watt ng kuryente para mag-charge ng cellphone. Pero hindi ibig sabihin na hindi ito isang kamanghamahang mega project na nangangailangan ng bilyon-bilyong dolyar, pinakamasulong na siyentipikong kadalubhasaan at higit sa lahat, bihirang diplomasya at politikal na kooperasyon. Malaki nang naitulong nito sa agam ng fusion at magpapatuloy pa ito sa inaharap. Kung ayon sa plano, maaring ang pananaliksik ng ITER ang magdala ng fusion power bilang realidad para sa sangkatauhan 1 siglo matapos magsimula ang pandaigdigang karera. Maraming salamat sa panonood.